we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak, live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Usa ka truck ang natanggong atol sa kusog nga bulog sa tubig, dihang mihaguros ang tubig sa suba sa Barangay Malasila sa Makilala, Cotabato atol sa kusog nga ulan. Dugang detalye sa report ni Jess Tony Humamil. Nahimong kulbahinam ang paghawas nining usa ka truck nga natanggong sa Malasila River sa Purok 2 sa Makilala, Cotabato atol sa paghaguros sa tubig sa sapa adlong Miyerkules. Matud sa MDRRMC, wala nakasaka gilayon ang truck human nga naapsan kini sa kusog nga bulog sa baha, una pa man kini makalahos og tabok atol sa pagbunok sa ulan. Pag napalong mong gusto siya, motong wala siya nakaunta na yun, may kay naapoy ka ng unta nakasakyan na itong nakatabok na motong ihila ka. Adunay kargang tubig ang maong truck nga para unta sa kaplantasyon sa lugar. Kalit lang kuno ang panghitabo samtang patabok ang truck. Maayo na lang kay luwas ra ang mga sakay ni ini. Busa pa hinumdom sa LGU Makilala nga kung ugaling kusog ang ulan, likaya na lang ang pagtabok sa mga sapa. Basta pang mag-ulan na, dili na gila pwede nga mo kanang ulan, kanang na mga tabokunon nga sapa. Na naman na yung mga kanang ulan, na naman na yung mga detalye karatulang nga dili pwede mo basta kanang magsugod ng ulan, dili na sila pwede mo agi. Sumala sa pag-asa, hanging abagat ug localized thunderstorms ang nagdala og mga kusog nga pag-ulan sa Mindanao. Mga mahogany tree nga ana sa Plaza Divisoria sa Cagayan de Oro City ang gilaraw karon sa LGU nga pamutlon alang sa rehabilitasyon. Pipila ka opisyal ug Cagayanon mialma. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Kini ang iladong Plaza Divisoria sa Cagayan de Oro City nga naa sa mismong sentro sa syudad. Ang maong plaza nahimong saksi sa mga kausaban sa syudad. Plano sa Cagayan de Oro City LGU nga i-rehabilitate ang maong plaza o kinahanglan kuno nga pamutlon ang mga mahogany tree nga nagpalibot sa maong plaza. Kinahanglan siya putlon kay nag-expose naman ang iyang gamot. Unya, kung dili mo siya putlon, mas lako ang damage nga mahimo kay simbako, matumba, maigo ay mo sakyanan o ikaw baka mismo, mas delikado. Pipila sab ka mga Cagayanon ang nagpadayag sa ilang pagsupak sa maong pagputol sa mga kahoy tungod nahimo na kunong kabahin sa kasaysayan sa Plaza Divisoria ang mga mahogany tree. Nagsilbi sab kuno kining pasilungan sa mga buot nga magpahulay sa maong plaza. Sa akong paranaw, dili gid siya ngayon. Nga dugay na ani, mas dugay pa ni sa tuwa. Mas tigulang pag ni sa tuwa. Kung tangtangon ng kahoy, asa nang murag amo to kun na pa manurog inani nga oras udto. Okay ra magyapon og nang kahoy pero og para sa atong kaayuhan o example para patsada sa atong syudad. Ismay magyapon. Gipaabot sab ni Konsehal James Judith ang iyang kadismaya sa City Local Environment Office kun Clenro og Project Lunhaw. Tungod wala kuno kini misubay sa ilang mandato ang pagpamutol sa mga kahoy. Sumala niya nga wala kini sa orihinal nga plano sa Project Lunhaw ang pagpamutol sa mga mahogany tree. Ang ako isip nila, why can we not build around these trees? Nanong ato mapirmi ito kaning mga punuan nga suklip o tipik naman ni sa atong kasaysayan or heritage. Dugang sa mga opisyal, nga usa ka joint committee hearing matud pa ang ilang himuon sa konseho aron maisgutan ang mga posibleng solusyon sa maong problema. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao.
Dugang nga classroom alang sa mga student with special needs ug mga estudyante nga na-relocate hangyo sa usa ka tulunghaan sa Tacunan, Davao City. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Sayo pa lang sa buntag, nang hagbas na ang amahan nga si Mark, sulod sa tunghaan sa Tacunan Elementary School sa Davao City, kung asa nagtungha ang iyang grade 3 nga anak, alang sa Brigada Eskwela 2023. Nalipay kini tungod makapadayon na sa pag-eskwela ang iyang anak, human sila na-relocate sa lugar tungod sa baha, gikan sa gipuy-an nila sa Arroyo compound sa Matina Crossing. Kanang usog yung ulan sir, baha yung permi dito. Among balay dito kay daplin jug sapa. Ang taga-ubos mo bakwit yung pagbabawas. Maura pa ka benefits pa diri pod kay doora kay eskwelahan. Apan akong suliran karon alang sa mga magtutudlo ang kalit nga pagdaghan sa mga estudyante sa ilang tunghaan tungod na sab sa mga na-relocate nga magbanay sa barangay Tacunan. Sa milabayng school year nakatala, og kapin 1,700 ka estudyante ang Tacunan Elementary School. Gani aduna lang kini 32 ka classroom nga kulang sab tungod sa kadaghan sa ilang estudyante. Of course, we do initiatives para gyud mahatag nato ang quality education. So for now, we have the shifting of classes wherein natay pangbuntag, naputay panggabi. Gawa sa mga estudyante nga na-relocate, kinahanglan sab nila ang dugang nga classroom. Ilabi pa nga magsugod na karong school year ang ilang klase alang sa children with special needs. Ang SPED teacher nga si Fem, nalipay tungod na pakitaan nila og paagi aron dunay laing classroom ang incoming SPED students. Ganin na ginaot gihapon kini, namahatagan sila og dugang classroom para sa mga bata. So kailangan gid sila i-separate para ma-one-on-one magdapat ana sila. Di na sila dapat iipon sa kadaghanan. Nagahope ko nga kumudaghan ang mga bata na agid tay classroom na ato after. Samtang nakigaling na sab sila sa nagalain-laing ahensya sa gobyerno, lakip ang barangay, alang sa paghinlo sa sulod o gawas sa classrooms. Muna nga mong ginakon gyud sir karon kay simpre wa may laing gyud nga magtinabangay sa barangay kundi ang barangay council ang eskwelahan gyud. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Sa nagpadayong Brigada Eskwela, pipila ka classroom sa usa ka tulungaan sa General Santos City ang gabok na. Busa nanawagan ang tagdumala sa tulungaan nga unta maayos na kini. Ani ang report ni Justoni Humamil. Nanawagan karon ang Labangal Elementary School sa gustong modunar og mga gamit sama sa pintura, cleaning materials, construction materials ug uban pa. Kinihuman nga pipila ka istruktura sa tulunghaan ang gabok na. Ongoing yung construction ng school perimeter fence namin. So yan yun inihingi namin sa mga stakeholders na sana ay tulungan yung school namin. Kailangan din yung mga pintura, cleaning materials. Aduna sab kunay pipila ka classrooms ang gikonsidera na nga red tag gumikan kay gabok na sab. Kini mao ang mga classroom sa grade 5 o grade 4. Gani makita nga huyang na ang atop. Makisa may ingon man mga bungbong sanglit sagad sa mga classrooms gama sa light materials. Busa tinguha sa tulunghaan nga unta mailisan kini og bag-ong building alang sab sa safety sa mga bata ug mga magtutudlo. Gani usa ang Labangal Elementary School sa karaang eskwelahan sa syudad. Wala kaming magawa. Ginagamit talaga or gagamitin talaga namin yung mga classroom kahit dilapidated na. Pero nag-expect pa rin kami na merong tutulong sa amin na magbigay ng building. Gawas ni ana, kulang sab kuno ang mga bangko sanglit misaka matud pa ang ilang enrollees. Hinuon, kamatikdan sab nga walay mga nakapilit nga poster sa tulunghaan nga kabahin sa direktiba sa DepEd. Pabor sab ang mga magtutudlo sanglit makafocus sa mga estudyante sa klase. Nang dahil na lumabas yung DepEd order of 21 series of 2023 na totally bare and devoid from all unnecessary posters. Sa nagpadayong brigadahan, nakighiusa sab ang Coast Guard District Southern Mindanao, kapulisan, kasundaluhan ug ubang pang security force sa Brigada Eskwela sa nagkadaang lugar sa Region 12. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humabil para sa One Mindanao. Misurrender na sa kapulisan sa Maitom, Sarangani ang gikonsiderang most wanted person sa national level nga taga Northern Samar. Gilang misurrender nga si Rizal Pait, 51 anyos, usa ka mag-uuma, residente sa Barangay Salvacion, Bobon, Northern Samar. Kahinumduman nga niadtong Agosto, unang naaresto ang igsuon niini nga si Jose Pait nga giilasab nga most wanted person
sa national level nga dunay kasong double homicide. Ang magsuon, pulos mga pugante sa Northern Samar District Jail ni atong 2009 kung diin atol sa ilang pag-ikyas, 2 ka jail guards ang namatay. Because of our continuous, di ba po, yung ating operation, pag-monitor sa kanya at pag-conduct ng hard pursuit operation, ay ginamitan na rin po natin ng negotiation na mag-voluntary surrender na siya upang harapin niya ang kaso niya. Kadayawan, kadayawan, kiay, I love you, kadayawan, kadayawan, kiay, I love you, kadayawan. Dungan sa kasaulugan sa 38th Kadayawan Festival sa Davao City, kanusa abunda sab ang prutas nga durian, gilusad ang Durian Festival sa syudad. Atong sayron ang klase-klase sa variety sa durian sa report ni John D. Esteban. Smells like hell, but tastes like heaven. Ingon ani kun i-describe ang durian. Ang Davao City, ilado sa lami ang durian. Gani ang syudad ang durian capital sa Pilipinas. Dili lang usa o duha ang klase sa durian sa Davao. Dunay native, duyaya, puyat, D101, umali, kob, aransilyo, ug muntong. Mailhan kini sa tunok ug porma sa mga prutas. Ang durian ang usa sa mga highlight sa selebrasyon kada Kadayawan Festival. Halos bisan asa sa Davao, dunay durian. Usa sa mga mapalitan dinhi sa Dakbayan, mao kining dakong mall sa Lanang sa pagpanguna sa Department of Agriculture. Dinhi sab gilusad ang Durian Festival nga mulungtad hangtod sa Setyembre 1. Pagkakaroon sugod nagdaghan ang harvest sa durian, daghan na taginog nga ma-serve sa mga bisita. Usa sa mga may bisita ning magigalang Chinese. And the price is very, I think it's cheaper than Malaysia and Thailand. Can you describe the taste of Davao City durian? The taste is very sweet and sticky, like the stick rice. Mao ni ang variety of durian dinhi sa Davao City. Usa sa mga halinon ang ilahang D101. Pait-pait nga tamis. Dami kayo. Ang atong local market karon no, very good ang feedback. Taas ang ato ang required volume for domestic market. Means Manila, Cebu. Gina-export na sab kini sukad ni adtong Abril ning tuiga lang. Ang puyat mao nga atong gina-export sa China. Gikan April ngadto sa June kun asa nato gisugdan ang ato ang exportation Davao to China, ana-ana sa 587 tons nga nagkantidad og 105 million pesos. Ang atong export no was started last April 6. So permanente na siya as long as natay durian nga available sa ato ang diri sa ato ang Davao region. Ang ilahang exact word nga feedback is generally satisfied. Plano sa DA Region 11 nga padaghanon ang produksyon sa durian, pinaagi sa pagpalapad sa umahan ngadto sa 1,500 hectares. Dili kompleto ang selebrasyon sa Kadayawan sa Davao kung wala ang durian. Happy 38th Kadayawan Festival, Davao City. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Lima ka magbanay sa Zamboanga City ang ipabakwit sa lokal nga kagamhanan human mahugno ang luna nga ilang gipuy-an sa bukirong bahin sa syudad.
atol sa pagkahugno. Naguba sab ang nakumbahin sa bypass road sa lugar. Aniyang report. Gilayong gipabakwit sa lokal nga kagamhanan sa Zamboanga City ang 5 ka magbanay nga namuyo sa bukirong bahin sa Sitio Corote, Purok 5, Barangay Malagutay. Kini gumikan sa pagkahugno sa dakong bahin sa bukid nga ilang gipuy-an nga gibana-bana ang anaa sa halos 3 ka hektarya. Matod sa mga apektadong residente, kalit lang kuno kini nahitabo. Nagsugod kini human napalgan ang pipila ka mga crack ilawom sa ilang mga balay human ang nasinati mga pag-ulan sa mga milabay nga semana. Bigla lang ka sir, ya raha, ya party gayot. Hasta adentro ka sakat ka namun. Arriba lang siya prinsipya, ya raha gayot. Si hasta ya bahaya ka sa poko-poko. Hasta dia mo casa ya se todo dia mga pami hasta di mga tiyo dia mo todo ya se casa di amon se takabaya se kuanya incline tan kuanya le incline ya. Tiene ondor siguro mga 15 meters el ondor de suyo, el crack bien grande. Kabar no hay mato habla portion tiene pa bakante todo crack ya gadle. So amo sa ara tachere kami miedo barangay council tan monitor gani con ese otro side. Baka el otro side baka ginda si todo na Rio si Tiyempulan. Tungod sa grabing landslide, naguba sab ang dakong bahin sa Baguay lang nga gihimong bypass road nga nahimutang sa kilid sa maong bukid. Sa aerial shot nga kuha sa usa ka netizen, makit-an nga ana sa halos 2 sa kilometro ang nangagubang dalan. Ang kilid niini natabunan na sab sa mga yuta gumikan sa landslide. El problema deste sir, cuando no hay pasakapiling materials, el naunlaw pa portion de ese onde el apiki na puente. So no hay pale move, no hay pa ano. Kondo ya saka kelya prinsipya kal saka. Matod sa barangay council sa Malagutay, walay natalang samdan atol sa insidente. Kapin 20 ka mga individual ang apektado. Ang uban kanila, temporaryong mipuyo sa ilang mga paryente, samtang ang uban, midangop sa barangay. Gipailaw na sab sila sa profiling aron mahatagan og relief assistance gikan sa CSWDO. El DPWH informya tamen, el contractor, todos los contractor informya man tamen. So el city government ayer estaba tamen el disaster, check yaten sila lugar, so el advice nila sa legal na ese area. Sumala sa ZZDRRMO nga nagpasa na kuno sila og recommendation sa DPWH9 kalabot sa pagsulbad sa maong insidente. Ginapaabot na sab ang tubag sa DPWH9 kung unsa ang ilang assessment og solusyon sa guba nga dalan. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Mga driver sa jeep sa Cagayan de Oro City mihangyo og dugang 2 pesos sa pritihan tungod sa panayong pagsaka sa presyo sa krudo. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Alas 6 pa lang sa buntag, mamasada na kuno kining si Gonzalo Kahuraw. Kinsa 20 ka tuig na nga jeepney driver. Sumala niya 13 ka oras matag adlaw ang iyang pagpamasahero. Kun kaniadto 700 pesos lang ang iyang matubil nga krudo. Karon moabot na kini sa 1,000 pesos. Kini tungod sa walay puas nga pagsaka sa presyo sa krudo. Sa iyang tibok adlaw nga pagbiyahe, swerte na kuno nga adunay mabilin nga 300 pesos nga iyang mauli sa iyang pamilya. Dapat unta katong ano naman sa krudo dito unta to pingon sa mong ginansya bro. Kamot na karbugas mahal na kayo. Kalapait nga rin masayro karon tungod sa krudo. Kung di punta mong biyahe, wa punta yung sa matulay mong income. Apan managlahi ang reaksyon sa sumasakay sa maong hangyo sa mga driver. Okay na kay mukhaon mayapon na sila. Maora ba gyapon ang ban. No, maora gyapon kay. Kanang ang dos magsikik ka kumpyo, ka-commute. Nagdako naman ako sa mga paresang estudyante. Sakto na nakarong kuha na lang. Kami ni mo may nagpadugangi. Sa kabahin sa LTFRB10, posible man kuno nga mahatag ang hangyo sa mga jeep drivers apan kinahanglan pa kining ipaagi sa saktong proseso. Sa karon wala pa kuno makadawat ang ilang buhatan og petition for fare increase gikan sa mga transport groups. Kung mapamatud-an nga kinahanglan yun nga mo increase atong plitihan, so adunay possibility nga maaprubahan ni siya. Sa karon pabilin gyapon ang atong minimum fare, no? Wala tay pag-uswag o pag-increase sa taripa.
o plitihan. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Award-winning nga GMA Masterclass The Icon Series malampuson nga gipahigayon sa Cagayan de Oro City. Senior Vice President sa GMA Entertainment Group, Lilibet Razonable, o GMA Drama Content Creator, Developer ug Writer Suzette Doctolero nagpaambit sa ilang mga kahibalo ngadto sa mga estudyante. Ano ang report? Malampusong gipahigayon ang ikaupat nga GMA Masterclass The Icon Series karong tuiga nga gihimo sa University of Science and Technology of Southern Philippines sa Cagayan de Oro City. Gitambungan kini sa mga estudyante gikan sa nagkadayang kurso sa tunghaan. Bisita sa maong masterclass ang mga dekalibreng icons sa entertainment industry nga sila Lilibet Razonable, ang Senior Vice President sa GMA Entertainment Group, o GMA Drama Content Creator, Developer ug Writer Suzette Doctolero. Matod ni Oliver Victor Amoroso, ang Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, gihimo ang GMA Masterclass The Icon Series isip inspirasyon sa kabataan nga pwedeng makabot ang kalampusan bisan unsa man ang sitwasyon sa kinabuhi. So kailangan gusto mo yung ginagawa mo. Kailangan kung nag-nursing ka, gusto mo siya. O magdudoktor ka or whatever, di ba? Importante yan eh. Gusto mo at mahal mo yung ginagawa mo. Hindi pwedeng hindi kayo manotice kung ginagawa niya yung trabaho. Hindi lang ginagawa yung trabaho. My boss would always say that if you're just doing your job, then okay, you're meeting my expectation. But if you add to it, then I will notice you. Then I will praise you. I'll pat your back. Natagaan sab ang mga estudyante sa University of Science and Technology of Southern Philippines og higayon nga makapangutana kang Doctolero og Razonable. I really like it na really tells us na to just really persevere. Mihalad sab og song performance ang GMA OST Princess og miyembro sa AOS Queendom nga si Hannah Priscillas. Gipasalamatan ni GMA Regional TV Cagayan de Oro Senior Station Manager Army Sobremisana ang mga partner sama sa USTP sa malampuson nga pagpahigayon sa GMA Masterclass The Icon Series. Nahimong host sa aktibidad sila GMA Regional TV Senior Desk Manager o One Mindanao Anchor Sara Hiloman Velasco o GMA Sportscaster, Sparkle Artist o Game Changer Segment Host sa 24 Oras, Martin Javier. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Nagapod-apod ang mga sakop sa Office of the Provincial Veterinarian sa Cotabato ug mga itik ug feeds sa mga duck raisers sa pipila ka mga lungsod sa Cotabato isip suporta sa poultry industry. Mukabat sa 46 ka mga benepisyaryo gikan sa mga lungsod sa Kabakan ug Pikit ang giapod-apuran og mga itik ug feeds ilawom sa livestock dispersal sa Provincial LGU sa Cotabato. Tag-usa ka module sa itik nga dunay 30 ka mallard ducks ug tag-upat ka bag sa feeds ang nadawat sa matag benepisyaryo. Mukabat sa kapi 934,000 pesos ang gigahin nga pondo sa probinsya ilawom sa livestock dispersal program. Gilaraw sa mong programa nga mapalambo pa ang poultry industry sa probinsya ingon man makahatag og panginabuhian sa mga Cotabateño. Mapasalamaton sab ang mga benepisyaryo sa inisyatibo sa probinsya. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa ato mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa ato mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw.
Tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.